Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hindi lahat ng lugar na tinatawag nating tahanan ay punong-puno lang ng ligaya at kapayapaan. Sa buhay, minsan ay dumarating tayo sa mga yugto kung saan ay kasabay ng pagmamahal at kalinga ay ang pagharap din natin sa mga bagay na hindi natin naiintindihan at nakapagbibigay ng takot. May mga karanasang bumabalot sa isipan natin. Mga alaala na kahit lumipas na ang mahabang panahon ay nananatiling sariwa na parang nagpapaalala na may mga bagay na higit pa sa ating nakikita at nauunawaan. Dear Papa Dudut, ako po si Aida, 58 taong gulang at tubong probinsya ng La Union. Matagal na akong hiwalay sa asawa ko at nasa akin ang 3 kong anak na sina Iris, Avie at Jeremy. Bukod sa wala akong nakukuhang suportang pinansyal mula sa kanya noon, kahit man lang sana sa pag-aaral ng mga anak namin ay madalas din kasi niya kaming piniperwisyo sa tuwing lasing siya. Lasinggero ang napangasawa ko, Papa Dudut. Walang araw na hindi ito lasing na uuwi ng bahay. Palagi din kaming nag-aaway noon dahil ultimo mga gamit na makita sa bahay na pwedeng maibenta ay ibinebenta niya para may mapagpainom siya. Kaya mas pinili ko na lamang nahiwalayan. Hindi rin kasi siya makasundo ng mga anak namin na napuno na rin dahil sa kakaibang ugali niya at pagiging batugan. Ako lang talaga ang naghahanap buhay para sa aming lahat noon at sumusuporta sa pag-aaral ng mga anak ko hanggang sa makapagtapos sila. Ganon pa man, hindi na rin ako gaanong nahirapan sa ganong sitwasyon, Papa Dudut. Bukod kasi sa mababait ang mga anak ko at matulungin, malalaki na rin sila ngayon. Isa pa ay sanay na rin ako sa paghahanap buhay. Katunayan, bata pa lamang ako ay maaasahan na ako ng pamilya ko. Dahil sa matinding kagustuhang kumita ng pera, nangatulong na ako noong 16 anyos pa lamang ako. Natuto akong magtiis at magsakripisyo para may maitulong sa mga magulang ko. Natutong kumilos ayon sa iba't ibang kagustuhan at patakaran ng mga naging amo ko. Natuto din akong huwag pansinin ang mga nangyayari sa paligid ko. Maraming pangyayaring hindi ko nakakalimutan. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang mga naranasan ko noong bata pa lamang ako sa bahay ng lolo ko. Ilang dekada na rin po mula nang mangyari yon, pero parang sariwang-sariwa pa yon sa isipan ko kapag naaalala ko. Papa Dudut, nagsimula akong makaramdam at makakita ng multo noong 10 taong gulang pa lamang ako. Doon yon sa bahay ng lola ko na si Inang Juana, ang inay ni nanay. Madalas akong tumira noon doon at may pagkakataon pa nga na naiiwan ako mag-isa sa bahay niya sa tuwing may pinupuntahan siyang sandali o mamamalengke. Siyam kaming magkakapatid, Papa Dudut, pero ako lang ang kayang utusan ni nanay na pumunta sa bahay na yon para samahan ng lola ko sa gabi o tumulong sa mga gawaing bahay.
Hindi niya mautusan ang mga kapatid ko dahil natatakot daw kay Tio Simeon, ang matandang binatang kapatid ni nanay na nakatira pa rin sa bahay ni Lola. Palagi kasing lasing si Tio noon, malakas magsalita at madalas nananakit kaya ayaw pumunta roon ng mga kapatid ko. May pagkakataon na natatakot din naman ako sa kanya dahil isa rin ako sa mga nakaranas ng pananakit niya. Pero mas natatakot pa rin ako noon kay Nanay Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi parang wala siyang amor sa akin simula pa noon. Madalas niya akong saktan kapag ayaw kong sumunod. Samantala hindi naman niya yon ginagawa sa mga kapatid ko. Hindi ko maiwasang hindi magdamdam sa pagtratong yon sa akin ni Nanay Papa Dudut. Bukod sa takot ako sa kanya na baka magalit na naman siya sa akin, napipilitan na lang din talaga akong sumunod dahil ako rin kasi ang gustong-gustong ipatawag ng lola ko. Ang sabi pa nga ni Lola noon ay natutuwa siya sa akin dahil napakamatiisin at napakasipag ko raw na bata. Katunayan, Papa Dudut, sa kanya ko lang naramdaman ang maayos na pagtrato ng isang pamilya. Binibigyan niya ako ng baon noon at tinutugunan ang mga pangangailangan ko sa eskwela na hindi kayang maibigay ng sarili kong pamilya. Hindi naman gaano malayo ang bahay ni Lola sa bahay namin kaya napupuntahan ko rin kagad, lalo na kapag tumatakbo ako. Sa natatandaan ko, wala siyang malalapit na kapitbahay. Sobrang layo ng pagitan bago marating yung bahay ng mga kapitbahay niya. Wala pang kuryente noon sa lugar. Wala pa rin masyadong sasakyan. Kaya madalas ay paglalakad lang talaga ang ginagawa sa araw-araw. Kaya hindi nakapagtatakang malalakas pa rin ang mga may edad noon kagaya ni Inang Juana dahil batak sa pagtatrabaho at paglalakad. May kalakihan ang bahay ng lola ko, Papa Dudut. Nakatayo yon sa isang malawak na lupain. Yari sa tabla ang buong bahay at masasabing isang tipikal na bahay sa probinsya na may 2 palapag. Sa unang palapag, dati ay may 3 kwarto. Pero dahil hindi na rin naman nagagamit ay ipinatanggal na rin niya ang mga dibisyon kaya nagmistulang malawak na sala sa ibaba na may mga malalaking cabinet at mga halaman na nakalagay sa malalaking paso sa bawat gilid ng bahay. May 2 kama rin sa bawat gilid kung saan ay medyo tago. Sa kitang bahagi naman ay may nakakabit na duyang gawa sa ratan habang nasa malapit ang isang upuang tumba-tumba. Sa bandang silong ng hagdanan papunta sa 2 palapag, may nakalagay na malalaking banga na kung tawagin sa amin ay bornay na naglalaman ng bagoong na isda, suka at asin na imbak ni Lola. May 2 kwarto sa itaas kung saan sa isang kwarto natutulog si Tio na madalas umuwing lasing. Ang balkonahe ng bahay na nasa 2 palapag ay nakaharap sa kalsada. May upuan din doon na tumba-tumba na madalas niyang gamitin kapag nagpapahinga. Napapaligiran ang bakuran ng iba't ibang tanim na namumunga na pwede naming pitasin na anumang oras. Sa likod ng bahay naman ay makikita yung malawak na taniman niya ng mais at mani. Sa lahat ng mga prutas na nandoon, ang pinakapaborito ko ay ang mga punong kakao na halos hindi humihinto sa pamumunga. Sa dami nga ng bunga ay halos nakadikit na sa lupa ang mga yon. Noong unang taon na nanirahan ako sa bahay niya, wala pa akong nararamdamang kakaiba. May pagkakataon na nahihirapan ako sa lawak ng bakura na kailangang walisin at sa dami ng mga tanim na kailangang diligan. Isa pa ang pagtulong sa pag-harvest ng mga prutas at gulay. Napapawi lang ang pagod ko sa tuwing iisipin ko na mahal ako ng lola ko at ramdam ko naman yon.
Katunayan nga ay pinagbabalat pa niya ako ng mga prutas na kakainin ko noon sa bahay niya na kahit kailan ay hindi ko naranasan kay nanay. Binibigyan din niya ako ng Ovaltine para papakin at kapag nasa kanya din ako ay kinakatay niya minsan yung isa sa mga alaga niyang manok para lutuan ako ng tinola. At higit sa lahat, Papa Dudut, hindi niya ako sinasaktan o pinapagalitan ng sobra. Noong magdadalawang taon na akong nakatira sa bahay niya, doon na ako nagsimulang makarinig ng mga kakaiba tuwing gabi, Papa Dudut. Minsan parang may orkestrang tumutugtog. Madalas ko lang naririnig ang ganon kapag may patay noon. Pero sobrang hina lang noon na parang sa malayo nagmumula tapos ay hindi nagtatagal ay sinusundan yon ng pag-iyak ng mga tao na parang may sinasabi na hindi ko na halos maintindihan. Para silang kumakanta na umiiyak. Ang iba nga ay parang humahaguluhol pa na animoy nagdadalamhati habang may mangilan-ngilang nag-uusap-usap. At sa tuwing mangyayari yon ay sabay-sabay na umaalulong ang ilang mga aso sa hindi kalayuan, Papa Dudut. Maging ang aso ni Lola ay halos paikot-ikot sa buong bahay at hindi ko alam kung anong dahilan nang ipinagkakaganon nito. Sa tuwing maririnig ko yun noon ay lagi kong sinasabi kay Lola. Pero ang palagi niya lang sinasabi wala naman daw siyang naririnig. Dagdag pa nga niya noon imposible daw na may marinig akong ganon dahil wala naman siyang nababalitaan na may burol na malapit sa lugar namin. Ang akala ko noon, Papa Dudut, gabi ko lamang yon maririnig pero sa katagalan pati sa umaga, naririnig ko na rin yon. Hindi ko lang talaga maintindihan noon kung bakit parang ako lang ang nakakarinig noon at nangyayari lamang yon tuwing nag-iisa ako. May araw noon na iniwan ako ni Lola para mamalengke ng pang-isang linggong pagkain dahil malayo kami sa palengke. Pumunta noon sa bukid si Tio kaya naiwan akong mag-isa sa bahay. Sa pagkakatanda ko'y walang pasok noon kaya minabuti kong magwalis-walis sa bakuran. Nang mapagod ako ay naupo ako sa isang bangko sa harapan ng bahay para kumain sana ng suha dahil ayokong pumasok ng mag-isa sa loob. Natatakot kasi akong may makitang kakaiba. Di baling sa labas ng bahay dahil kahit papaano may mga tao at pa isang sasakyan pa rin naman na nagdaraan noong sandaling yon. Habang abala ako sa pagkain, biglang tumahol yung aso ni Lola na si Brownie hanggang sa naging alulong yon. Dahilan para mapatingin ako sa direksyon nito. Kitang-kita ko mula sa nakabukas na pintuan na pabalik-balik ito sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan. Habang nakataas ang mga tenga nito at parang nanginginig ang katawan. Maya-maya tumakbo ito palapit sa akin na animoy may gustong sabihin. Hinaplos ko noon ang ulo nito para pakalmahin pero agad din itong bumalik sa loob ng bahay. Saka lumingon sa akin nang pumanhik ulit ito paitaas sa hagdan. Napagdesisyonan ko na lang na sundan ito hanggang sa nakita kong dumiretso ito sa balkonahe pero agad ding huminto sa pagkuway at nanatiling nakatingin lang sa upuang tumba-tumba na naroon sa bandang sulok. Nagsimula itong umalulong ng mahina na parang umiiyak pero huminto rin nang makarating sa bandang sulok ng balkonahe. Naupo ito roon at patuloy lang sa pagtahol. Tatawagin ko sana pero natigilan ako. Hindi ko nga rin alam noon kung itutuloy ko pa ba ang pagkain sa hawak kong suha o tatakbo na lamang paibaba ng biglang gumalaw nang paulit-ulit yung tumba-tumba. Hindi ako makagalaw sa takot noon. Ramdam ko na nagtataasa na mga balahibo ko sa katawan. Eksaktong napadaan din noon yung isang kutsero sakay ng karetelang di kabayo. Narinig kong napalakas ang pagkakasabi nitong gumagalaw daw yung tumba-tumba. Dahilan para sandaling mabaling ang tingin ko sa kanya sa ibaba.
na natatanaw ko lang din mula sa kinakatayuan ko dahil halos malapit ako sa may balkonahe. Patuloy lang sa paggalaw yung tumba-tumba. Mas lumalakas pa nga dahil halos lumiyad na yon na para bang may nakatayo sa tabi nito at pinagagalaw lang gamit ang kamay. At sigurado akong walang hangin ng sandaling yon na pwedeng magpagalaw doon, Papa Dudut. Hanggang sa bigla kong makita yung figurang malabo. Isang babae na nakatayo mismo sa tabi ng tumba-tumba. Sa pagkagimbal ko ay napasigaw ako at napatakbo. Nagkataon naman na kakaakyat lang yata ni Lola noon kaya nabangga ko siya. Sa takot ko ay napayakap talaga ako sa kanya noon, Papa Dudut, habang sinasabi na may babae sa may tumba-tumba. Siguro dahil sa nanginginig talaga ako sa takot ng mga oras na yon ay niyakap ako ni Lola. Inahaplos niya ang likod ko habang tinatanong kung saan ba nangyari. Sabi din niya kanina pa daw niya akong hinahanap. Nandun lang pala ako, hindi man lang daw ako sumasagot. Nang kumalma na ako ay itinuro ko ang balkonahe pero paglingon ko ay laking pagtataka ko na wala na yung nakita kong nakatayo doon at hindi na rin gumagalaw ang upuan. Kasunod noon ay mabilis na lumapit sa amin si Brownie na parang sabik na sinalubong si Inang Juana. Inamoy-amoy pa nito ang nilapag ni Lola kanina na basket na gawa sa ratan kung saan ay nandoon ang ilang mga pinamalengke yata niya noon. Hindi rin nagtagal, Papa Dudut, ay niyaya na niya akong bumaba. Kahit na naguguluhan at natatakot sa nangyari yon, binitbit ko na lamang yung basket pababa papunta sa kusina. At bago ko tuluyang makababa ng hagdanan, napansin kong napatingin si Lola ng matagal sa may balkonahe. Nang araw ding yon habang nagluluto kami sa kusina, naglakas loob akong tanungin si Lola kung sino yung gumagawa ng mga tumba-tumba niya na nasa itaas at ibaba ng bahay. Pero ang sagot niya ay hindi raw niya alam. Ang lolo ko raw na si Amang Martin ang may-ari talaga ng mga yon. Binili daw ng lolo para sa kanilang dalawa. At dahil doon ay napaisip ako na bakit hindi ang lolo ko ang nakita ko ng mga sandaling yon. Bakit babae? Hanggang ngayon nga na matanda na ako at naalala ko pa ang pangyayaring yon, Papa Dudut, ay napapaisip pa rin ako kung sino yung babaeng nakatayo at nakahawak sa may tumba-tumba sa may balkonahe. Papa Dudut, simula nang makita ko ni Lola na takot ng umagang yon. Inuwi na lamang niya ako palagi sa bahay kapag umaalis siya at may kailangan siyang puntahan. Ang dahilan niya para daw makalaro ko rin ang mga kapatid ko at ang iba ko pang mga kalaro sa lugar namin. Sinusundo na lamang niya ako noon sa bahay kapag nakabalik na siya galing sa nilakad niya noon. Isang linggo matapos ang pangyayaring yon sa balkonahe ay muli ako nakaranas ng kakaiba sa bahay ni Lola, Papa Dudut. Kasalukuyan niya akong pinapatulog ng hapong yon matapos naming kumain ng tanghalian. Pero dahil ayaw kong matulog sa tanghali, pinili kong lumabas ng bahay at tumambay sa puno ng tsisa na malapit sa balon. Maganda kasi doon at mahangin. Inakyat ko yung puno noon at nahiga sa mga sanga nito na halos magkapantay lang. Nagtagal ako sa ganong posisyon bago ko napansin na may malaking ahas pala sa mismong puno sa bandang itaas na bahagi. Nakapulupot yon habang nakausli pababa ang ulo nito na parang nakikipagtitigan sa akin. Sa sobrang takot ko noon ay dumaus-us ako pa ibaba at natatarantang napatakbo. Nagsisigaw ako habang tinatawag si Lola ng inang na sobrang lakas at takot na takot. Mabilis naman siyang sumaklolo at nang malaman niya ang dahilan, agad niya akong pinatakbo sa kapitbahay na kahit papaano ay hindi gaanong malayo. Humingi kami ng tulong noon para mahuli yung ahas. Sa pagkakaalala ko ay pinatay ata yon. Akala ko'y normal na pangyayari lamang yon sa probinsya, Papa Dudut. Pero hindi ko inakala na simula nang mangyari yon ay halos gabi-gabi na akong nakakaramdam ng kakaiba. May gabi pa nga noon. Mga alas 7 pa lamang ay inaantok na ako at mabilis na nakatulog. Pagkatapos ay bigla na lamang akong nagising ng hating gabi
nawala sa tabi si Lola. Napagtanto ko rin na nasa hig na pala ako na nakahiga. Akala ko'y nahulog ako sa kama pero napansin kong nakauna naman yung ulo ko at yakap-yakap ang isang unan. Gusto ko sanang bumangon para bumalik sa higaan. Pero bigla akong hinila ng antok. Pagkagising ko kinaumagahan, nasa kama na ulit ako. Noong nag-almusal na kami ni Lola at tinanong ko siya tungkol doon pero ang sagot niya ay hindi raw niya ako inilapat at bakit naman daw niya yung gagawin. Malawak daw ang kama para daw ihiga pa niya ako sa sahig. Kahit na sobrang nagtataka ako sa nangyaring yon, pinilit ko na lang na alisin sa isipan ko ang mga karansang yon. Akala ko nga'y baka panaginip lang talaga yon, Papa Dudut. Pero noong maulit yon ng ilang beses pa, alam kong totoo na yon. At dahil sa pangyayaring yon, sa tuwing matutulog na kami ni Lola, madalas kong ipakiusap sa kanya na huwag nang patayin yung gasera dahil natatakot ako sa dilim. At kahit na hindi siya sanay na may bukas na ilaw tuwing matutulog, hindi pa rin niya yun pinapatay para sa akin. Simula noon, Papa Dudut, hindi na ako nagigising gabi-gabi na nasa sahig. Akala ko nga tuloy-tuloy na yon pero akala ko lang pala. Isang malinsangang gabi noon, Papa Dudut, binuksan ni Lola yung pinakamalaking bintana sa unang palapag ng bahay. Doon kasi niya piniling matulog kasama ako. At dahil halos walang hangin kaming nararamdaman sa loob ng sandaling yon, gano'n na lang ang ginawa niya para daw lumamig-lamig naman. Gaya ng dati, magkatabi kaming matulog habang si Tio sa itaas natutulog. Hindi ko nga alam kung nakauwi na siya noong oras na yon. Hindi ko na rin kasi tinatanong yon kay Lola, lalo na at iniiwasan akong mapag-initan ni Tio. Nauna na akong mahiga noon matapos kong iayos sa mga unan sa hihigaan naming kama at mula sa bintanang bukas. Medyo nakikita ko roon ng bilog na buwan na nagbibigay ng bahagyang liwanag sa paligid na umaabot sa ilang parte ng malawak na sala. Nang tumagilid ako ng higa, kitang-kita ko ang kabuuan ng unang palapag ng bahay kung saan ay nakapwesto ang hinihigaan namin. Mabilis nga rin akong nakatulog nung matapos niya akong hilutin sa ulo, Papa Dudut. Tuloy-tuloy na sana yung tulog ko ng gabing yon pero naalimpungatan ako nang maramdaman kong may yumuyugyog sa mga paa ko. Mahina man yon pero sapat na para magising ako. Pagmulat ko ay wala naman akong nakitang tao pero doon ko ulit napagtanto na nakahiga na naman ako sa sahig. Nakaunan pa rin at yakap-yakap ulit ang isang unan. Ilang sandali pa ay narinig ko ang mahinang paghilik ni Lola kaya alam kong nasa bahay pa rin ako. Kahit na inaantok pa ako, pinili ko pa rin bumangon at dinampot ang mga unan para bumalik sa higaan kung nasaan si Lola. Habang inaayos ko na ang pagkakahiga ko ay nagsimulang magtahula ng mga aso sa hindi kalayuan, pati na rin si Brownie na parang may tinatahulang tao. Halos pa alulong pa nga yun, Papa Dudut, dahilan para matigilan ako sandali. Kasunod noon ay may narinig akong mahinang tugtog. Dahil natatakot na rin ako sa mga naririnig ko ng sandaling yon, pumikit na lamang kaagad ako. Kasalukuyang nakapatong noon ang mga kamay ko sa tiyan ko at inahanap ko na ang tulog ko. Nang bigla kong marinig ang mahinang langit-ngit ng pintuan. Para yung binubuksan ng dahan-dahan. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko para makita kung sino yung pumapasok. Inisip ko pa nga na baka ang lasing kong tiyuhin yon na gabi-gabi namang umuwi. Kahit kasi sanay na ako sa ganong oras ng pag-uwi niya, Papa Dudut, ay kinakabahan pa rin talaga ako noon. Patuloy pa rin ang pagtahol ni Brownie. Nang sandaling yon dahil madilim sa may bandang pintuan ay hindi ko makita kung sino yung pumasok, lalo pa at medyo nakapikit pa ako noon. Hindi nga nagtagal, nakarinig ako ng papalapit na mga hakbang
Akala ko noong bata ako ay tunog ng kahoy ang narinig ko. Pero ngayong isinusulat ko ito at base sa naaalala ko, alam ko nang tunog yon ng parang bakya, Papa Dudut. Dahan-dahan ang naririnig kong paglalakad na parang binibilang ang bawat paghakbang. Nang matapat sa bintana ang nagmamay-ari ng mga hakbang na yon, kitang-kita ko na parang malaking itim na hugis tao ito at sigurado kong hindi yon si Tio. Noon lang ako nakakita ng ganong nilalang. Sinubukan kong gisingin ng pasimple si Lola gamit ang mga paa ko. Dahan-dahan ko siyang kinakalabit pero lalo lang lumakas ang hilik niya. Sobrang himbing niya ng mga oras na yon sa takot ko na baka mapansin na gising ako. Gustuhin ko mang ibaling ang ulo ko paharap kay Lola o takpan ng una ng buong muka ko. Ay hindi ko na nagawa pa. Maya-maya pa'y huminto ito sa paglalakad hanggang sa naupo sa duyang ratan. Saglit lang ay dinig na dinig ko na ang mahinang paglangit-ngit ng duyan habang marahan yung umuugoy. Patuloy lamang ako sa pagmamasid ng palihim habang nananatiling nakapikit ng bahagya. Nasa ganong sitwasyon ako noon nang bigla akong natigilan dahil napansin kong nakatingin na sa akin yung malaking anino. Nakahinto na yung duyan at ramdam kong pinapanood ako nito. At nang magsimula na itong tumayo at dahan-dahang maglakad papunta sa direksyon ko, halos hindi na ako makahinga sa sobrang kaba. Tanging ang nagawa ko na lang noon ay mariing pumikit para hindi ko na ito makita pa. Taimtim akong nagdasal noon sa isipan ko na sana'y mawala na yon at magising agad si Lola. Pero kahit na nakailang dasal na yata ako sa isipan ko ng sandaling yon, Papa Dudut, malinaw ko pa rin nararamdaman ang kakaiba nitong presensya. Naririnig ko pa rin ang tunog ng bawat takbang nito na parang iniikot ng kabuuan ng unang palapag kung nasaan kami ni Lola. Habang tumatagal ay mas bumibilis yon at bumibigat. Nanatili akong nakapikit at piniling magtulog-tulugan noon, Papa Dudut. Kahit na takot na ako sa pwedeng gawin nito sa amin ng lola ko. Ilang sandali pa'y biglang tumahimik yung paligid. Wala na akong naririnig na kahit na ano bukod sa mga ingay ng kulisap sa gabi. Matapos kong makiramdam muna ng matagal, ipinasya kong magmulat at sa pagkakataong yun ay hindi ko na nakita pa yung nakakatakot na nilalang sa buong sala, Papa Dudut. Nakahinga ako ng maayos nang makumpirmang wala na nga ito. Mga harap na sana ako noon kay Lola para yumakap. Pero noong pagtagilid ko, biglang may humawak sa magkabilang binti ko, Papa Dudut. Sobrang lamig na parang binabad sa yelo. Sobrang madiin yung pagkakahawak sa akin. Kahit pilitin kong makawala ay hindi ko magawa. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob na lumingon sa may paanan, Papa Dudut. Dahil sa ginawa kong yon ay kitang-kita kong nakatayo doon yung malaking anino. Hawak-hawak ang mga binti ko at parang nakatingin sa akin. Sinubukan kong magpumiglas at sumigaw pero hindi ko pa rin magawa. Para kung unti-unting sinasakal noon hanggang sa tuluyan akong nanghina. Ang tanging nagawa ko na lamang ay pumikit muli ng mariin at magdasal sa Diyos na tulungan sa sitwasyon. Pagkatapos sinubukan ko ulit sumigaw, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yun ay tuluyan na ngang nagawa ko yon. Doon na rin nagising si Lola. Pilit akong ginigising ni Lola habang tinatawag ang pangalan ko. Pagmulat ko ay napansin kong nadagdagan ang nakabukas na gasera. Habang nasa tabi ko si Lola na alalang-alala kung bakit ako nagsisisigaw. Pagkakita ko nga sa kanya noon ay napaiyak na lamang ako at napayakap. Inalo naman niya ako at sinabing binabangungot lang daw ako na hindi daw totoo kung ano man ang mga nakita ko sa panaginip ko. Nang kumalma na ako sa pagiyak at nasabi ko na sa kanya na may nakapasok na malaking anino sa bahay namin, tumayo si Lola at kinuha ang gasera. Inilibot niya yon sa kabuuan ng unang palapag ng bahay
para ipakitang walang nakapasok at talagang binabangungot lamang ako. Ipinakita din niyang hindi nakabukas ang pinto bago niya sunod na sinarado ang bintana. Dahil dito, hindi na ako nagsalita pa. Nangayain na niya akong matulog ulit, hindi na rin niya pinatay yung gasera na binuksan niya. Inutusan din niya ako na sa kabilang bahagi na lamang ako mahiga. Magpalit daw kami ng pwesto. Tahimik na sumunod na lamang ako at niyakap siya hanggang sa makatulog akong muli, Papa Dudut. Kinabukasan naging magugulatin ako at hindi ko alam na napapansin na pala yun ni Lola. Nang panahong yon, Papa Dudut, natatakot pa rin kasi ako sa nangyaring bangungot ko. Pakiramdam ko ng panahon na yon, may laging gustong lumapit sa akin at bigla akong kunin. Kaya makalipas ang 3 araw, inihatid na ako ni Lola sa bahay namin. Kahit nakikita kong ayaw pa sana niya, ay mas pinili na lamang niyang ibalik na ako. Pinaalaw nila ako noon sa bahay. Isang uri ng panggagamot na mga Ilocano yon. Utos yun ni Lola kay inay. Nagbigay pa nga siya ng pera na pambayad sa albularyo at hindi muna siya umalis hanggat hindi pa nasisimula ng albularyo yung panggagamot sa akin. Sa pagkakatanda ko ay simulan akong gamutin na nasa tabi ko noon si Lola. Yung panggagamot na natatandaan ko ay naghulog ng 9 na butil ng palay sa isang mangkok na may tubig yung albularyo habang dinadasalan yon. Pagkatapos nun ay nilagay ang mga butil na yon sa isang bulak at itinali sa laylayan ng suot kong damit. Ang sabi nito ay proteksyon ko raw yon para may taboy ang epekto ng gulat na ibinigay daw sa akin ng elemento. Isang buwan din ang tinagal bago ako makumbinsing bumalik sa bahay ni Lola. Naawa din kasi ako sa kanya dahil alam kong wala siyang kasama doon, Papa Dudut. Wala siyang katulungan sa paglilinis ng bahay at pagdidilig ng mga halaman. Narinig ko rin na mas napapadalas na daw ang paglalasing ni Tiyo. Minsan pa nga ay hindi na ito nakakauwi. Kaya may mga araw at gabi na nag-iisa talaga si Lola sa bahay niya. Kaya nang makita niya akong may dalang bag noon pagbukas niya ng pintuan ng umagang yon, Papa Dudut, kitang-kita ko ang kasiyahan sa mukha niya pagkakita niya sa akin. Katunayan nga po, kinabukasan ay nagpatawag pa siya ng pare para dasalan at pabasbasan ang buong bahay niya para daw masiguradong hindi na ako matakot pa. Sa tuwa nga niya noon, maging yung baon ko sa eskwelahan ay dinagdagan pa niya. Dahil hindi niya rin naman ako matulungan ng pamilya ko pagdating sa pag-aaral ko noon. Yun din ang isa sa dahilan kung bakit ako bumalik. Bukod sa naawa talaga ako sa lola ko na walang kasama. Masasabi kong nagpaampun ako sa kanya pansamantala. Akala ko nga noon ay maaayos na ang lahat, yung tipong wala nang kahit na anong kakaibang pwedeng mangyari sa akin sa bahay na yon, pero sadyang lapitin lang siguro ako ng mga espiritong nagpaparamdam. Kahit na kasi binasbasan na yung bahay ay may mga nararamdaman pa rin ako at naririnig. Ganon pa man ay nasanay na lamang ako sa mga ito at unti-unting sinimulang pag-aralan na mawala ng pakialam sa mga naririnig at nararamdaman ko habang naroroon. Nanatili ako sa bahay ni Lola hanggang sa mag-15 taong gulang ako. Katunayan, Papa Dudut, hindi lang sa bahay ni Lola ako nakakaramdam, nakakarinig at nakakakita. Pati na rin sa mga pinasukan kong mga bahay noong mga nangangatulong pa ako. Hanggang ngayon nga na may edad na rin ako, Papa Dudut, natutulog pa rin akong bukas ang ilaw at alam yon ng mga anak ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Marami pong salamat and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Aida. Maraming salamat kay Aida sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Marami talagang mga pangyayaring hindi natin makalimutan kahit na magdaan pa ang maraming mga taon. Walang salitang makapagsasabi kung gaanong nakakakilabot ang mga ganong tagpo, lalo na sa pandinig at paningin ng isang batang katulad mo noon. Ang pagnanais mo ring maghanap buhay at tumulong sa pamilya, na sa kabila ng mga naranasan mong katatakutan ay pagpapakita ng iyong katapangan at pagkakaroon ng mabuting puso.
Ang bawat karanasang ibinahagi mo ay nagsisilbing patunay na may mga bagay at nilalang na higit pa sa ating nakikita at nauunawaan dito sa mundo, at natutuwa ako na malaman na sa kabila ng mga pangyayaring punong-puno ng takot at pangamba ay nariyan si Inang Juana mo na naging kanlungan at tunay na pamilya para sa iyo, na nagbigay sa iyo ng pagmamahal, kalinga at pag-aaruga na hindi mo maramdaman sa sarili mong tahanan. Ang katatagan na ipinamalas mo mula pagkabata hanggang sa nagkaedad ka na ay tunay na kahanga-hanga. Hindi mo rin hinayaan na ang mga nakakatakot na alaala mong yon ang magdikta ng buhay mo. Bagkus ay ginamit mo ang mga ito upang maging mas matibay, mapagmahal na ina at bilang isang tao. Ang kwento mo ay hindi lamang tungkol sa mga espiritu at nakaraan, kundi tungkol din sa pagmamahal, sakripisyo at pananampalataya na naging gabay mo sa bawat hakbang ng buhay na iyong tinatahak. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po